Pilipino o sa maraming tao. Di po ba may Panginoon talaga, kaya naniniwala tayo mga kababayan na hindi talaga nila mapapabagsak ang Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba mga kababayan, kung sino po yung naniniwala sa inyo dyan, yung mga solid BBM natin dyan, comment nga kayo ng yes, mga ka-solid BBM. Oh, Ma'am Miras, Sweeta, Ma'am Miras Sweeta. Shoutout po sa iyo, basta Marcos BBM, solid in, protect, forever, God bless, you, we love you, Marcos family. Right? Oh. God bless our President Bongbong Marcos. Oh, di ba? Ma'am Mayra, yung shoutout po sa inyo, Ma'am Mayrina, yung shoutout sa mga kababayan natin na talagang ito, pakinggan ninyo mga kababayan ko ha. Isa lang ito sa patunay na maraming nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos na mga foreign investor. Pakinggan nyo mga ka-solid BBM. Pinuntahan po niya si Presidente Bongbong Marcos, tapos nang sabi niya magtatayo ako ng 10 factory. Itong 10 factory na ito, magmimili siya ng syudad sa Pilipinas. Ang napili ho niya, Cabanatuan, nag-signing na po kami noong October 7 last year. Ayun po si Secretary Chu Laurel ng Agriculture. Ma'am Ana, Ito po si Chairman ito po sa Shin. inyo. Sir Noong Naldo, November shoutout mo 1, mga nagpunta po kami ni Kong Ria sa Enterina, Korea yung para shoutout. tignan yung mga produkto nila. Ang mga produkto po nila ay mga tractor, may mga maliliit, may malalaki. Ito na ay hindi magiging made in Korea na, magiging made in Cabanatuan, made in the Philippines. Korea pala. Ang importansya nito. Biruin nyo mga kababayan ko ha. Isa lamang ito sa pagpapatunay na maraming mga iba't ibang bansa na nagtitiwala, sobrang tiwala at respeto sa Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba mga kababayan ko? Kaya sapat lamang mga kababayan ko na si BBM ay tuloy-tuloy na suportahan, na talagang ipaglaban natin, na walang susuko sa kahit anong paninira sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Go lang, laban lang mga kababayan ko. Walang bibitaw. BBM pa rin mga kababayan ko. Tuloy natin mga kababayan ko. Itong unang-unang agricultural machineries factory sa buong Pilipinas, at syempre may dala itong trabaho. Si Chairman Shin, pinuntahan po niya si Presidente Bongbong Marcos, tapos nang sabi niya magtatayo ako ng 10 factory. 10. Biruin nyo yung 10 factory, di ba? Kung ikakalat yan ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Katulad ng sinabi ni Madam, no? Kung sino man ito, mabuhay po kayo, ma'am. Biruin nyo, Cabanatuan, magpapatayo na dyan. Unang-unang probinsya na pagtatayuan ng foreign investor, mga kababayan ko, ng mga factory. Or sabihin na natin isang factory. Ibig sabihin, mas maraming mga Pilipino ang makikinabang dyan na ay siyang magkakatrabaho, mga kababayan ko. Di po ba? Kung pagdating sa iba't ibang probinsya, kung 10 yan, mga kababayan ko, mamili ang Pangulo, kung Tugigaraw, Ilocos, or kung saan-saan man pwede itayo yan. So marami pong magkakatrabaho. Di po ba? Hindi lang yon mga kababayan ko. Di ba? Maraming mga foreign investor pa na gustong mag-invest dito sa atin. Di ba? Iba talaga pag Marcos. Diba? Pakinggan natin. Itong factory na ito, magmimili siya ng syudad sa Pilipinas. Ang napili ho niya, Cabanatuan. Nag-signing na po kami noong October 7 last year. Ayun po si Secretary Chu Laurel ng Agriculture. Ito po si Chairman Shin. Noong November 1, nagpunta po kami ni Kong Ria sa Korea para tignan yung mga produkto nila. Ang mga produkto po nila ay mga tractor, may mga maliliit, may malalaki. Ito na ay hindi magiging made in Korea na, magiging made in Cabanatuan, made in the Philippines. Galing! Ang importansya nito, itong unang-unang agricultural machineries factory sa buong Pilipinas, at syempre may dala itong trabaho. Di ba? May dala lamang itong trabaho. Libu-libong trabaho na naman sa bawat malalagyan ng mga
factory na itatayo dyan. Unang-una, Kabanatuan, di ba? Ang dami. So mag-antay tayo sa mga pasabog pa ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan ko, mga ka-BBM ko, mga kasolid ko dyan, no? No? Baka naman, palambing naman, palike po at share at subscribe ng ating YouTube channel.